So ayun, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo patungkol sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula kay Melb's Castle. So meron itong pamagat na China iyak, kinakarma na, sanction ipinataw sa China, resback ng kakamping bansa ng Pilipinas. So yun, eto na naman, may magsisiiyakan na naman, ano? So bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, China iyak, kinakarma na, sanction ipinataw sa China, resback ng kakamping bansa ng Pilipinas. Diyos ko day. So again, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Filipinoisy, support nyo. Tapos syempre, yun, like, comment, share, subscribe. Start. Inyo, China. Sobrang sakim Ulit. karma to sa inyo, China. Sobrang sakim kasi sa West Philippine Sea. Idiniklara tuloy ng kakampi nating bansang Canada at US ang 100% tarifang ibubuwis sa produktong manggagaling sa China. Napakabigat na sanction ito. Kung ano kasi ang presyo ng Chinese product, doble ang halagang sisingilin sa mga Chinese para may pasok lang to sa ibang bansa. So lugi na agad ang negosyo ng mga Chinese. Parang nagdeklar na rin ng gera sa pamamagitan ng magpapabagsak sa ekonomiya ng China. Iyak ba? Grabe, no? Yan yung mahirap dyan kapag hindi ka marunong makipagkapwa bansa, makipagkapwa tao sa ibang bansa. Diba? Kasi kapag ipapataw sa'yo yung sanction na ganyan, good luck economy talaga. Wala ang Chinese government dito. Binoboykot na ang mga produktong galing sa mga Chinese. Dapat ganito ang gawin ni Pangulong Marcos para mga Pilipinong produkto ang mas tangkilikin sa ating bansa. We will be introducing a 100% tariff on Grabe. Chinese-made. Nanawagan naman ang Chinese Foreign Ministry sa 100%? Nako. Iyak to. Canada at US. Huwag nang politikahin ang issue at huwag nang makisali sa gulo. Umaasa naman ang China na babalik sa dati ang trade investment nito sa Canada at sa US. China urges Canada to respect facts, observe WTO rules, correct this wrong decision at once, and stop politicizing trade issues. Wow! Grabe, gusto talaga nila sila yung masusunod, men. Kasi pati Canada, ginaganyan nila eh. Like, parang nagdemand lang o na imali nyo to, itama nyo tong pagkakamali nyo. Kahit sa ano lang. Tapos wag nyong politikahin itong trade issues ha. Ginagano. Ano magagawa nyo? Ang gusto nyo ba kayo lang parati masusunod? Lakas ng arms ng China to. Buti nga yan, di kayo binoykot eh. In the face of the new circumstances and challenges, scapegoating solves no problem. Trade war, industrial war, or tech war produces no winner. Wow, kapal na mukha, produces no winner daw. Grabe. States should respect each other's right to development, uphold reciprocity and mutual benefits, and find solutions through dialogue and consultation. Kinundina na rin ng European Union ang harassment ng China sa West Philippine Sea at sa Philippine Coast. Nais ng EU ang free at open Indo-Pacific na walang harassment o bullying ng Chinese Coast Guard. Kasundo ng Pilipinas ang buong Europa. Nagpataw na rin tuloy ang buong Europe ng 9% increase sa mga tax ng mga Chinese franc. Security in Europe and security in the Indo-Pacific is indivisible. Challenges to the rules-based order in our interconnected world affect all of us. Our societies pay through higher energy bills, through higher food costs. At syempre, pinalagan na rin yan ng China. Hindi na daw makatao ang pagpapataw ng sanction sa mga Chinese. Bakit China? Yung Ang kakapal nila ha. Sila pa talaga yung nagdi-define kung ano yung makatao. Kikil talaga ako dito sa bansang tumen.
bangga-bangga nyo sa Philippine Coast Guard, makatao ba yun? Tama. Dapat lang sa inyo yung mga Chinese ang karmahin at pagsisiyan ng mga kasalanang ginawa sa PC. EU had defended the Philippines and condemned what it called dangerous actions by Chinese Coast Guard vessels. Chinese mission to the EU expressed strong dissatisfaction, saying that the bloc is not a party to the issue and has no right to point fingers. It added that the EU's repeated calls for freedom of navigation in disputed waters has no benefits to the bloc's own interest and international credibility. Hindi man direktang tumutulong sa gulo ang mga kalyado nating bansa, suportado naman tayo sa pagpapahirap sa mga Chinese. Kayo, anong masasabi nyo sa parusang ipinataw sa mga incheck? I-komento sa baba ang sagot. Karma to sa inyo, China. Sobrang sakim ka. So, yun lang naman. So, again, ang video yun ay mula kay Melbs Castle. Ano? So, supportahan nyo yan, men. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, kita nyo naman yun na yun nga, hindi man tayo rektang matulungan ng mga kaibigang bansa natin patungkol dyan sa WPSI. Wala, may ginagawa din silang hakbang men na yun, gipitin yung China, no? Yung ekonomiya, yung trade, mga something like that. Yun yung binabakbakan nila, no? Tapos nakakatawa lang isipin na yung China talaga, grabe. G talaga sila, men. Like, sila pa talaga yung nagrereklamo, like pati Canada, US, kini-question nila, wag kayong ganito. No winner dito. May pag-ganon-ganon, di ba? Tapos, ayusin nyo itong pagkakamaling ito, ha? Dapat ayusin natin to. May pag-ganon-ganon. Tapos sila, nung anuhin natin na ayusin natin, ayaw din namang makinig. Di ba? Alam nyo yung tipong kapag ka sila pwede, pero kapag ka tayo hindi, nakakainis yung ganon, di ba? Di ba? Nakakaano lang na may paganyan-ganyan pa sila na, oy, wag nyo nang ipolitika tong yung trade natin. Aba, anong paki mo kung ipopolitika ka? Sobrang nakakasuklam yung mga pinaggagawa mo eh. 'Di ba? Ang gusto lang naman talaga ng buong mundo or yung mga kaano natin is yung free Indo-Pacific, 'di ba? Walang harassment or walang pambubuli. Kaya umaaray yung China kasi yun yung ginagawa nila eh. Kaya para sa kanila, nasasabi nila na politicizing kasi yun nga parang nakikialam daw yung ibang bansa, pati ibang bansa umaaray. Natural lang na aaray yung ibang bansa kasi syempre, wala na kayo sa wisyo eh, wala na kayo sa tama eh. Do you think ba kapag magpatuloy ito, hindi kayo tawag dyan, hindi kayo biglang mangangarap pa ng mas mataas lalo. Baka ibang bansa na naman yung awayin nyo. Hindi lang Pilipinas. Diba? Yun yung kinakatakot ng ibang bansa na kapag hindi kayo sinampulan ngayon itong China, time will come, mas tataas yung sungay nyo eh. So, ang ginagawa ng ibang bansa, pinuputol yung sungay nyo. Diba? Tapos ngayon, ang lalakas ng trip nyo na magreklamo, di harapin nyo yan. Diba? Karma nyo na lang yan. Diba? Siyempre, ganun tayo eh. Wala, yung Pilipinas, sobrang daming kaibigan eh. Wala tayong magagawa dyan. So, yun lang naman. Again, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melbs Castle, Filipino IC. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out. Again, Melbs Castle, original video link in the description box below. Filipino IC is out.